Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang paksang ito. Sakit sa bato, ang lihim na mamamatay tao, kailan ka dapat kumilos? Nagtataka ka ba kung bakit humigit kumulang 70% ng mga taong may talamak na sakit sa bato ay hindi alam na unti-unting humihina ang kanilang mga bato araw-araw? Hindi ito isang bilang na inilabas upang magdulot ng pag-aalala, ngunit isang katotohanan na naitala sa maraming medikal na pag-aaral sa loob ng 10-10 taon. Ang nakakabahala ay ang karamihan sa mga may sakit ay normal pa rin ang pamumuhay. Kumakain, nagtatrabaho, nagpapahinga sila tulad ng dati, hindi nakakaramdam ng matinding sakit at walang matinding sintomas na magtutulak sa kanila na magpatingin kaagad sa doktor. Ang nakakatakot na katahimikan na ito ang dahilan kung bakit ang sakit sa bato ay isa sa mga mapanganib ngunit pinakamadaling balewalain na sakit. Ang ating mga bato ay hindi lamang dalawang maliliit na organ na hugis-bin sa likod. Ang mga ito ay isang napakakomplikado at matibay na sistema ng pagsasala ng dugo. Araw-araw, kailangang iproseso ng mga bato ang daan-daang litro ng dugo, alisin ang mga lason, i-regulate ang tubig, balansehin ang mga mineral na asin, at panatilihin ang isang matatag na kapaligiran para sa buong katawan. Ang kakaiba ay ang mga bato ay may manghang kakayahang magtiis at bumawi. Kahit na bumaba ng malaki ang paggana ng bato, ang katawan ay maaari pa ring mapanatili ang isang medyo matatag na estado nang hindi naglalabas ng malinaw na senyales ng sakit. Maraming tao ang nagkakamaling naniniwala na kung walang sakit, malusog pa rin ang mga bato. Ngunit sa medisina, ang pinakamapanganib ay hindi ang matinding sakit, kundi ang sakit na umuunlad ng tahimik nang hindi natin namamalayan. Isang malaking pag-aaral na nagtagal ng 10 taon ng mga nephrologist ang sumubaybay sa mahigit 65 pasyente sa maagang yugto ng talamak na sakit sa bato. Ang mga resulta ay nagpakita ng isang katotohanan na nagpagulat sa marami. Mahigit 70% ng mga pasyente ang hindi alam na mayroon silang sakit. Hindi sila naghinala ng anumang bagay hanggang sa magpatingin sila sa doktor para sa ibang dahilan o kapag nagsagawa sila ng malalim na pagsusuri. Ang mas nakakasakit pa ay marami sa kanila nang matuklasan ang sakit ay nasa stage 3 na ang kanilang mga bato o maging sa stage 4. Sa panahong iyon, mahigit kalahati ng paggana ng bato ang nasira na. Ang gintong panahon para sa maagang intervention at proteksyon ng bato ay tahimik na lumipas nang hindi nila namamalayan. Nang nagsimula ako sa propesyon bilang nephrologist, mahigit 35 taon na ang nakalipas, tulad ng maraming kabataang kasamahan, karaniwan kong nauunawaan ang sakit sa pamamagitan ng mga libro at lektura. Ngunit pagkatapos lamang na direktang nakatagpo ng libu-libong pasyente, nakinig sa kanilang mga kwento at nasaksihan ang mga nag-aalalang mata sa klinika, ko lamang tunay na naunawaan ang nakakatakot na kalikasan ng sakit na ito. Ang talamak na sakit sa bato ay madalas na tinatawag na lihim na mamamatay tao. Hindi ito lumalabas ng biglaan tulad ng atake sa puso, at hindi rin ito nagiging sanhi ng biglaang sintomas tulad ng stroke. Sa halip, unti-unti nitong sinisira ang kalusugan araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. Sa isang punto, biglang nakakatanggap ang pasyente ng diagnosis na malubha na ang pagkabigo ng bato at kailangang harapin ang dialysis habang buhay o maghintay ng transplant. Sa pagbabahagi ngayong araw, hindi lang ako magsasalita tungkol sa malalayong teorya. Gusto kong kasama ninyo, akong hakbang-hakbang na unawain kung paano protektahan ang mga bato sa pang-araw-araw na buhay, mula sa dieta, mga gawi sa pamumuhay, paggamit ng gamot, hanggang sa pagbabasa ng mga pangunahing resulta ng pagsusuri. Ang nilalamang ito ay maaaring tumagal ng mahigit 40 minuto, ngunit kung kayo ay magtitiyaga hanggang sa huli, maaari itong maging isang kalasag upang protektahan ang inyong kalusugan at ng inyong pamilya. Bago tayo lumalim sa mahahalagang nilalaman, nais kong magpakilala ng kaunti upang magkaroon kayo ng higit na tiwala.
Ako ay isang nephrologist. May mahigit 25 taong karanasan sa larangang ito at direktang sumubaybay at nagamot ng libu-libong pasyente sa iba't ibang yugto ng sakit sa bato. Ang tanong na madalas kong naririnig mula sa mga pasyente kapag natanggap nila ang kanilang mga resulta ng pagsusuri ay isang tanong na puno ng pagkabigla. Doktor, bakit ganito nakalala ang sakit ng aking mga bato? Pero wala naman akong naramdamang sakit o discomfort dati. Ang sagot ay nasa isang napaka-espesyal na biological na katangian ng bato, ang reserbang kapasidad nito. Biniyayaan ang mga tao ng dalawang bato na may napakalaking kakayahang magtrabaho. Kahit naganap na mawala ang isang bato, ang natitirang bato ay maaari pa ring gampanan ang karamihan sa paglilinis ng dugo upang mapanatili ang buhay. Salamat sa malakas na kakayahang bumawi, maraming tao ang nabubuhay ng malusog kahit mayroon lamang isang bato, ngunit ang kahangahangang kakayahang bumawi na iyon ay nagiging isang double-edged sword sa talamak na sakit sa bato. Kapag nagsimulang masira ang bato, ang natitirang function ay magtatrabaho ng mas mahirap upang makabawi sa nawala. Dahil dito, nananatili ang balanse ng katawan sa loob ng mahabang panahon. Normal pa rin ang pakiramdam ng pasyente at hindi namamalayan na mayroong isang tahimik na pagbaba sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa kasalukuyang istatistika ng medisina, humigit kumulang isa sa bawat 10 matatanda ay may talamak na sakit sa bato sa iba't ibang antas. Ang nakakabahala ay hindi alam ng karamihan sa kanila ang bagay na ito. Marami pa rin ang kumakain ng maalat, gumagamit ng pain reliever ng walang reseta o nagpapatuloy ng mga gawi na nakakasama sa bato nang hindi namamalayan na sinisira nila ang organ na ito araw-araw. Hanggang sa lumitaw ang malubhang komplikasyon o kapag nagpatingin sila para sa ibang sakit, doon lang nila natutuklasan ang pagkabigo ng bato. Sa panahong iyon, naging mas mahirap na ang paggamot, kaya sa komprehensibong nilalaman ngayon, tatalakayin natin ang 10 mahahalagang paksa upang mas maunawaan ang kalusugan ng bato. Una, aalamin natin kung bakit tinatawag na lihim na mamamatay tao ang sakit sa bato. Susunod, ituturo ko ang 5 maagang babala na maaari mong obserbahan sa bahay. Pagkatapos, titingnan natin kung aling mga pagkain ang talagang mabuti para sa bato at kung aling mga pagkain ang dapat limitahan. Tatalakayin ko rin ng malinaw ang isang issue na kinagigiliwan ng maraming tao. Paano nakakaapekto ang paggamit ng pain reliever at karaniwang gamot sa bato. Bukod pa rito, tatalakayin natin ang tamang dami ng tubig na iinumin para sa bawat individual, ang makatwirang pagkonsumo ng protina upang hindi magdulot ng stress sa bato, pati na rin ang mga gawi sa pag-ehersisyo at pagkontrol ng timbang upang mapanatili ang paggana ng bato sa mahabang panahon. Ang isa pang mahalagang bahagi ay kung paano maunawaan ang mga pangunahing resulta ng pagsusuri na nauugnay sa bato upang kapag hawak mo ang iyong mga resulta ng pagsusuri, maunawaan mo ang iyong kondisyon ng kalusugan. At sa wakas, ibabahagi ko rin ang mga bagong pag-unlad sa modernong medisina na nagbibigay ng pag-asa para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Kung ikaw o ang iyong mga mahal sa buhay ay nasa edad na at matatanda, mangyaring maglaan ng oras upang lubos na subaybayan ang nilalamang ito. Minsan, ang tamang kaalaman sa tamang oras ay makakatulong sa atin na maagang matuklasan ang sakit at protektahan ang ating kalusugan bago pa huli ang lahat. Bahagi 1. 3 mahalagang gawain ng bato at ang pag-unlad ng sakit. Upang maprotektahan ng maayos ang pabrika ng paglilinis ng dugo ng iyong katawan, ang una at pinakamahalaga ay lubos mong maunawaan kung gaano kahirap at katatag ang pagtatrabaho ng organ na ito sa buong buhay. Maraming tao ang nag-iisip na ang bato ay simpleng gumagawa lamang ng ihi. Ngunit sa katotohanan, sa medisina, ang bato ay itinuturing na isang napakakomplikado na biological center na gumaganap ng maraming mahahalagang gawain. Kung ikukumpara ang katawan sa isang malaking lungsod,
Ang bato ang planta ng paggamot, regulasyon, at kontrol ng panloob na kapaligiran. Ang nakakabahala ay halos walang organ sa katawan ng tao na maaaring ganap na palitan ang papel ng bato. Una sa lahat, ang una at pinakamahalagang gawain ng bato ay ang paglilinis ng dugo at pagtatanggal ng basura mula sa katawan. Araw-araw, kapag kumakain ka ng kanin, isda o anumang pagkain, ang katawan ay sumasailalim sa proseso ng metabolismo upang makagawa ng enerhiya para sa mga gawaing pang-araw-araw. Ngunit kasama ng prosesong iyon, maraming nakakapinsalang kemikal na basura ang nalilikha. Kung ang mga sangkap na ito ay naipon sa loob ng mahabang panahon, magdudulot ito ng pinsala sa atay, puso, utak, at iba pang mga organo. Dito, ang bato ay ang sentral na planta ng paggamot ng basura ng katawan. Ang sistema ng pagsasala ng bato ay patuloy na gumagana ng walang pahinga araw at gabi, na naglalabas ng mga lason mula sa daloy ng dugo at inililipat ang mga ito sa ihi upang ilabas. Kung sa anumang dahilan, ang bato ay huminto sa paggana kahit na sa maikling panahon, mabilis na magtitipon ang mga lason sa dugo. Kapag tumaas ang konsentrasyon ng basura, ang katawan ay magkakaroon ng uremia na magdudulot ng pagkalito, pagduduwal, pagkapagod, at maging kumbulsyon, pagkawala ng malay, at pagbabanta sa buhay. Kaya, sa maraming medikal na literatura, ang bato ay tinatawag na survival filter ng tao. Ang pangalawang gawain ng bato ay ang mahigpit na pagpapanatili ng homeostasis, lalo na ang regulasyon ng dami ng tubig at mga electrolyte sa katawan. Ang katawan ng tao ay isang biological na sistema na naglalaman ng maraming tubig. Gayunpaman, ang dami ng tubig na ito ay dapat panatilihin sa isang matatag na antas. Kung sobra ang tubig sa katawan, maaaring lumitaw ang edema at maging pulmonary edema o magdulot ng stress sa puso. Sa kabaligtaran, kung kulang ang tubig sa katawan, masisira ang mga selula, bumababa rin ang paggana ng mga organo. Hindi lamang kinokontrol ang tubig, kailangan ding ayusin ng bato ang mahahalagang electrolyte tulad ng sodium, potassium at calcium. Ang mga sangkap na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtulong sa puso na tumibok ng regular, sa sistema ng nerbiyos na magpadala ng mga signal at sa mga kalamnan na magkontrata ng normal. Ang balanse ng mga electrolyte na ito ay dapat na mapanatili sa halos ganap na kawastuhan. Minsan, kahit maliit na paglihis lamang na sinusukat sa milligrams ay maaaring magdulot ng malubhang karamdaman. Kaya, ang bato ay tulad ng isang tahimik ngunit napakamahigpit na tagapamahala na palaging pinapanatili ang panloob na kapaligiran ng katawan na matatag bawat oras, bawat minuto. Ang ikatlong gawain ng bato na hindi gaanong napapansin ng marami ay ang makapangyarihang tungkulin nito sa endocrine. Hindi lamang isang organ na nagsasala ng dugo, ang bato ay nakikilahok din sa paggawa ng maraming mahalagang hormone na direktang nakakaapekto sa pangmatagalang kalusugan. Gumagawa ang bato ng mga hormone na tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo na pinapanatiling matatag ang presyon ng dugo sa katawan. Bukod pa rito, gumagawa din ang bato ng hormone na erythropoietin na karaniwang tinatawag na EPO. Ito ang senyales na ipinapadala sa bone marrow upang pasiglahin ang katawan na gumawa ng red blood cells, ang mga selulang nagdadala ng oxygen upang pakainin ang lahat ng organo. Bukod dito, ang bato ay nakikilahok din sa proseso ng pag-activate ng vitamina D na tumutulong sa katawan na mas mahusay na sumipsip ng calcium upang mapanatili ang malusog na buto. Kapag humina ang bato, ang serye ng mga function na ito ay maaaring bumagsak tulad ng isang hanay ng mga domino na sunod-sunod na bumabagsak. Ang presyon ng dugo ay nagiging mahirap kontrolin. Ang katawan ay madaling magkaroon ng talamak na anemia. Ang balat ay nagiging maputla at palaging nakakaramdam ng pagod. Kasabay nito, ang mga buto at kasukasuan ay nagiging marupok at mahina, at ang panganib ng bali ay tumataas kahit sa napakaliit na pagbangga. Ang pinakamapanganib na bagay tungkol sa sakit sa bato ay ang katahimikan nito. Sa maraming kaso,
Kapag bumaba ang paggana ng iyong bato sa humigit kumulang 30%, doon pa lamang magsisimulang magbigay ng babala ang katawan. Ang mga palatandaan na maaaring lumitaw ay ang matagal na pagkapagod, pagkawala ng gana, hirap sa paghinga kapag nakahiga o pamamaga ng mga binti. Ngunit sa kasamaang palad, kapag malinaw na ang mga sintomas na ito, ang pasyente ay karaniwang nasa stage 4 o stage 5 na ng talamak na pagkabigo ng bato. Nangangahulugan ito na humigit kumulang 70% ng mga unit ng pagsasala ng bato ay nasira at hindi na maibabalik. Ayon sa mga medikal na ulat sa mga nakaraang taon, ang bilang ng mga pasyenteng nangangailangan ng dialysis ay tumataas ng malaki. Araw-araw ay mas marami pang tao ang napipilitang simulan ang isang buhay na nakatali sa makina ng dialysis. Ang nakakagulat sa marami ay dati ay malusog pa rin ang kanilang pakiramdam, normal ang kanilang pamumuhay, at hindi nila inisip na humina na ang kanilang mga bato. Bahagi 2, ang kahalagahan ng maagang pagtuklas at mga salik na panganib. Gayunpaman, sa gitna ng medyo nakakabahala na larawan na iyon, mayroon pa ring malaking pag-asa. Ang magandang balita ay kung ang sakit sa bato ay matuklasan sa stage 1 o stage 2, lubos nating mapabagal ang proseso ng pagbaba ng paggana ng bato. Sa maraming kaso, maaari pa ngang patatagin ang sakit sa napakahabang panahon. Salamat sa pagsasama ng medikal na paggamot at isang siyentipikong pamumuhay, ipinakita ng maraming klinikal na pag-aaral na humigit kumulang 83% ng mga taong maagang natuklasan ang sakit at mahusay na pinamahalaan ang kanilang dieta, presyon ng dugo, at asukal sa dugo ay maaari pa ring mabuhay ng malusog sa loob ng 10 taon o 20 taon nang hindi nangangailangan ng dialysis machine. Ipinapakita nito na ang oras ng pagtuklas ng sakit ang siyang nagpapasiya. Sa kabaligtaran, kung ang sakit ay natuklasan lamang kapag ito ay nasa stage 3 o stage 4 na, ang panganib na mga ilangan ng dialysis sa loob ng 10 taon pagkatapos nito ay maaaring umabot sa 47%. Ito ay isang bilang na dapat pag-isipan. Kaya, sa pangangalagang pangkalusugan ng matatanda, palagi kong idinidiin na ang proactive na regular na pagsusuri sa kalusugan ang gintong susi. May isang bagay na gusto kong bigyan ng diin sa inyo. May 3 grupo ng tao na dapat magpa-screen para sa sakit sa bato nang hindi bababa sa 1 beses bawat taon. Una, ang mga taong may diabetes. Ito ay isa sa mga pangunahing sanhi ng talamak na pagkabigo ng bato sa buong mundo. Ikalawa, ang mga taong nakakaranas ng mataas na presyon ng dugo. Ang matagal na mataas na presyon ng dugo ay maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato, tulad ng mga alon na patuloy na nagpapaliit ng dalampasigan. Ikatlo, ang mga taong may malapit na kamag-anak na nagkaroon ng sakit sa bato. Sa kasong ito, ang panganib na magkaroon ng sakit ay maaaring higit sa 3 beses na mas mataas kaysa sa mga normal na tao dahil sa mga salik ng genetika at karaniwang gawi sa pamumuhay. Ipinapakita ng mga medikal na datos na humigit kumulang 30% ng mga pasyente ng diabetes ay maaaring magkaroon ng pagkabigo ng bato kung hindi nila makontrol ng maayos ang kanilang sakit. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng proactive na pagsubaybay sa kalusugan. Ang magandang balita ay ang pagsusuri sa paggana ng bato ay napakasimple, mabilis at hindi mahal. Karaniwan, kailangan mo lamang gumawa ng pagsusuri ng ihi upang suriin kung mayroong proteinuria at pagsusuri ng dugo upang sukatin ang creatinine. Ito ay isang waste product na sinala ng bato mula sa katawan. Sa 2 simpleng pagsusuri na ito, ang isang doktor ay makakapagtasa ng tumpak ang paggana ng bato. Masasabing minsan, sa isang simpleng pagsusuri lamang, mauunawaan mo na ang kondisyon ng iyong pabrika ng pagsasala ng dugo at sa gayon ay makagawa ng napapanahong pagsasaayos upang maprotektahan ang iyong pangmatagalang kalusugan. Bahagi 3. 5 senyales na tumatawag ang iyong bato para sa tulong. Mula sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangan
ng pangangalaga sa kalusugan ng matatanda sa loob ng maraming taon, palagi akong naniniwala na ang katawan ng tao ay bihira lamang mananahimik ng tuluyan. Bago maging malubha ang isang sakit, karaniwang nagpapadala sa atin ang katawan ng mga senyales ng babala. Ang problema ay marami sa atin, lalo na kapag umabot na sa edad na nasa gitna o paglampas ng 60, ay binabalewala ang maliliit na pagbabago at iniisip na ito ay normal lamang na bahagi ng pagtanda. Kaya, bilang isang doktor, palagi kong nais na tandaan ninyo nang mabuti ang sumusunod na 5 senyales ng babala. Hindi ito mga kakaiba o bihira na sintomas, ngunit napaka-praktikal at pamilyar na mga senyales sa pang-araw-araw na buhay. Kung maaga mong matutukoy ang mga ito, mapoprotektahan mo ang iyong mga bato bago pa huli ang lahat. Ang unang senyales ay pamamaga ng mga paa o bukong-bukong. Maraming matatanda ang nag-iisip na ang pamamaga ng paa ay sanhi lamang ng labis na paglalakad, matagal na pagtayo o mahinang sirkulasyon dahil sa katandaan. Gayunpaman, sa medisina, ang pamamaga ng paa ay minsan ay isa sa mga maagang senyales ng pagbaba ng paggana ng bato. Kapag humina ang bato, bumababa ang kakayahan nitong maglabas ng labis na tubig. Ang tubig ay magtitipon sa malambot na tissue ng katawan. Dahil sa gravity, ang labis na tubig na ito ay karaniwang bumababa sa pinakamababang bahagi ng katawan, kaya ang mga paa at bukong-bukong ang pinakamadaling makita. Ang isang mahalagang katangian na dapat mong bigyang pansin ay ang pamamaga dahil sa bato ay karaniwang hindi nawawala ng ganap pagkatapos matulog sa magdamag. Kung dahan-dahan mong ididiin ang iyong daliri sa namamaga na bahagi ng balat at makita ang isang dimple na nananatili ng medyo matagal at pagkatapos ay unti-unting bumalik sa normal ang balat, ito ay maaring isang kapansini-pansing senyales. Nakausap ko minsan si Mang Jose, 68 taong gulang, isang retiradong guro sa Pampanga. Sa una, naramdaman lang niya na medyo masikip ang kanyang sapatos sa pagtatapos ng araw. Inakala niya na dahil sa dami ng kanyang lakad, kaya bahagyang namaga ang kanyang mga paa. Ngunit pagkatapos ng mahigit 1 buwan, hindi pa rin bumaba ang pamamaga. Pinayuhan siya ng kanyang pamilya na magpatingin sa doktor. Ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na 34% na lamang ang paggana ng kanyang bato. Sa kabutihang palad, maaga niya itong natuklasan bago pa lumala ang sakit. Dahil dito, ang paggamot at pagsasaayos ng kanyang pamumuhay ay nakatulong sa kanya na mapanatili ang matatag na kalusugan hanggang ngayon. Ang pangalawang senyales ay ang abnormal na pagbabago sa ihi. Ito ay isa sa mga napakalinaw na senyales na ipinapadala ng katawan, ngunit kakaunti ang nagbibigay pansin. Ang ihi sa bawat araw ay tulad ng isang salamin na nagpapakita ng paggana ng bato. Kung mapapansin mo na ang iyong ihi ay may maraming maliliit na bula na parang sabon at ang mga bula na ito ay nananatili ng matagal, maaari itong senyales ng proteinuria, ibig sabihin may tumutulo na protina sa ihi. Sa normal na kondisyon, ang protina ay isang napakahalagang bahagi ng dugo at ang bato ay may tungkulin na panatilihin ang mga molekula na ito. Kapag nasira ang mga filter ng bato, maaaring makalabas ang protina sa ihi. Ayon sa mga istatistika ng medisina, ang mga taong may matagal na proteinuria ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng pagkabigo ng bato kaysa sa mga normal na tao. Bukod sa bula, ang kulay ng ihi ay napakahalaga ring bigyang pansin. Kung ang ihi ay nagiging maitim na kape tulad ng malakas na tsaa o lumitaw ang mapulang kulay tulad ng dugo, dapat mong isipin ito bilang isang babala at magpatingin ka agad sa doktor. Ang ikatlong senyales ay ang matagal na pagkapagod na walang malinaw na dahilan. Maraming tao, kapag umabot na sa edad na 60, ay nag-iisip na normal lamang ang paghina ng katawan, ngunit sa katotohanan, hindi laging ganoon. Kapag bumaba ang paggana ng bato, maaaring magkaroon ng anemia ang katawan dahil sa pagbaba ng produksyon ng hormone na nagpapasigla sa paggawa ng red blood cells.
Kapag bumaba ang bilang ng red blood cells, mas kaunting oxygen ang natatanggap ng mga tissue sa katawan na nagreresulta sa pakiramdam ng pagkapagod, panghihina, at kakulangan sa enerhiya. Hindi lang iyan, kapag mahina ang paggana ng bato, hindi rin ganap na nalilinis ang mga lason sa dugo. Unti-unting nagtitipon ang mga sangkap na ito sa katawan at nakakaapekto sa paggana ng iba pang mga organo, lalo na ang utak at nervous system. Bilang resulta, ang pasyente ay madalas na nakakaramdam ng kakulangan sa konsentrasyon, pagkabagal, at palaging nasa estado ng pagkapagod kahit hindi gumagawa ng mabibigat na trabaho. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang karamihan sa mga pasyente sa stage 3 ng sakit sa bato pataas ay nakakaranas ng talamak na pagkapagod. Ngunit sa kasamaang palad, marami ang nagsasabi sa kanilang sarili na ito ay dahil lamang sa pagtaas ng edad. Ang ikaapat na senyales ay pagkawala ng gana, panlasa o pagduduwal. Kapag ang mga waste products tulad ng urea ay naipon sa dugo, maaari itong makaapekto sa digestive system at panlasa. Ang pasyente ay madalas na nakakaramdam ng hindi kanais-nais na lasa sa bibig, ayaw kumain, o maging pagduduwal kapag naamoy ang pagkain. Ang kondisyon na ito ay minsan pinakabantog sa umaga. Kung mapapansin mong bigla kang nawalan ng gana sa mga pamilyar na pagkain o madalas kang nakakaramdam ng pagduduwal na walang malinaw na dahilan, ito ay maaari ring maging senyales mula sa katawan na hindi mo dapat balewalain. Ang ikalimang senyales ay abnormal na pagtaas ng presyon ng dugo o mas mahirap itong kontrolin kaysa dati. Maraming tao ang nakontrol ng maayos ang kanilang presyon ng dugo sa pamamagitan ng gamot, ngunit biglang, sa maikling panahon, ang presyon ng dugo ay nagbabago-bago. Ang isa sa mga posibleng dahilan ay maaaring nauugnay sa pagbaba ng paggana ng bato. Kapag hindi mailabas ng bato ang labis na sodium, mas maraming tubig ang pananatilihin ng katawan na nagpapataas ng dami ng dugo at nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang nakakabahala ay ang mataas na presyon ng dugo ay maaaring magkaroon ng kabaligtarang epekto at masira pa ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Kapag nangyari ito, isang mapanganib na spiral ng sakit ang mabubuo. Ang mahinang bato ay nagpapataas ng presyon ng dugo at ang mataas na presyon ng dugo ay patuloy na nagpapalala sa pinsala sa bato. Kaya, kung mapapansin mong lumilitaw ang 2 o higit pa sa 5 senyales na nabanggit sa iyong katawan, taos-puso kitang pinapayuhan na huwag magpaliban. Ipagpaliban ang mga pang-araw-araw na gawain at magpatingin sa isang pasilidad ng pangangalaga sa kalusugan upang suriin ang paggana ng bato sa lalong madaling panahon. Sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda, minsan, ang desisyon na magpatingin sa doktor ng mas maaga ng ilang araw ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng epektibong pagkontrol sa sakit at pagharap sa mga malubhang komplikasyon sa kalaunan. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Bahagi 4. Ginintuang pagkain para sa kalusugan ng bato. Sa proseso ng pagpapayo sa kalusugan para sa mga nasa edad na at matatanda, madalas kong natatanggap ang pamilyar na tanong, "Doktor, ano ang dapat kong kainin para mapalakas ang aking mga bato?" Ito ay isang napakataos-pusong tanong dahil lahat tayo ay umaasa na makahanap ng isang uri ng pagkain o isang pamamaraan na makakatulong sa ating katawan na maging malusog muli. Gayunpaman, sa pananaw ng modernong medisina, palagi kong sinasabi ng direkta na walang miracle pill o magical dish na maaaring ganap na muling buhayin ang nasirang glomeruli. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang papel ang pagkain. Sa kabaligtaran, ang pagpili ng tamang pagkain ay maaaring makabuluhang bawasan ang pasanin sa pagsasala ng bato na tumutulong sa natitirang function ng bato na gumana ng mas madali at pahabain ang buhay ng organ na ito. Una, repolyo. Ito ay isang napakapamilyar na gulay sa hapagkainan
ng maraming pamilyang Pilipino, mura at madaling bilhin. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na sa larangan ng clinical nutrition, ang repolyo ay itinuturing na isang napakaangkop na pagkain para sa mga may panganib na sakit sa bato. Ang gulay na ito ay naglalaman ng medyo mababang potassium habang mayaman sa vitamina C, vitamina K, at mga antioxidant compound. Ang mga sustansiyang ito ay nakakatulong na protektahan ang mga lamad ng selula, bawasan ang pamamaga, at suportahan ang immune system. Ang mga pag-aaral sa nutrisyon ay nagpapakita na ang mga taong nagpapanatili ng ugali na kumain ng repolyo 3 beses sa isang linggo o higit pa ay karaniwang may mas mabagal na rate ng pagbaba ng paggana ng bato kaysa sa mga bihirang gumagamit ng gulay na ito. Mula sa aking pananaw, ang repolyo ay isang patunay ng isang napakasimpleng filosofiya. Minsan, ang pinakapayak na pagkain ang nagbibigay ng pinakamatibay na benepisyo sa kalusugan. Ikalawa, blueberries. Mas mataas ang halaga ng prutas na ito kumpara sa maraming pamilyar na prutas sa Pilipinas. Ngunit sa larangan ng nutrisyon, ang blueberries ay sikat dahil naglalaman ito ng isang mahalagang compound na tinatawag na anthocyanin. Ang aktibong sangkap na ito ay may kakayahang labanan ang pamamaga at protektahan ang mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Ipinakita ng maraming pag-aaral sa nutrisyon na ang mga taong nagdaragdag ng blueberries sa kanilang dieta ay makabuluhang makakabawas sa panganib ng paglala ng talamak na sakit sa bato. Gayunpaman, kung hindi pinahihintulutan ng kalagayang pinansyal ang regular na paggamit, maaari pa ring palitan ang mga ito ng ilang iba pang prutas na mayaman sa antioxidant tulad ng mulberries o purple grapes na madali ring mahanap sa Pilipinas. Ikatlo, bawang. Sa tradisyonal na medisina at modernong medisina, ang bawang ay palaging itinuturing na isang mahalagang likas na halamang gamot. Ang aktibong sangkap na alisin na matatagpuan sa bawang ay kilala sa kakayahan nitong makatulong na bawasan ang presyon ng dugo, labanan ang pamamaga, at protektahan ang mga daluyan ng dugo. Para sa mga may panganib na sakit sa bato, ang pagpapanatili ng matatag na presyon ng dugo ay napakahalaga dahil ang mataas na presyon ng dugo ay isa sa mga sanhi na sumisira sa glomeruli. Sa pang-araw-araw na buhay, maaari kang magdagdag ng humigit kumulang 2 hanggang 3 butil ng sariwang bawang sa iyong pagkain kasama ang mga gulay o isda. Ang isang maliit na gawin na ito, kung pananatilihin ng regular sa loob ng maraming taon, ay maaaring magbigay ng malaking benepisyo sa kalusugan ng puso at bato. Ika-4, langis ng oliba. Ito ay isang pinagmumulan ng monounsaturated fat na lubos na pinahahalagahan sa mga diet na mabuti para sa puso. Nakakatulong ang langis ng oliba na bawasan ang masamang kolesterol, protektahan ang mga pader ng daluyan ng dugo, at limitahan ang proseso ng atherosclerosis. Kapag napoprotektahan ang sistema ng daluyan ng dugo, mas matatag din ang daloy ng dugo sa bato na nakakatulong sa bato na gumana ng mas epektibo. Sa dieta ng matatanda, ang pagpapalit ng bahagi ng taba ng hayop ng langis ng oliba ay maaaring magbigay ng pangmatagalang benepisyo para sa puso at bato. Ika-5, isda, lalo na ang matatabang isda tulad ng tuna, salmon at sardinas. Ang mga isdang ito ay mayaman sa omega-3, isang fatty acid na may kakayahang magpababa ng pamamaga, makatulong sa pagpapatatag ng presyon ng dugo at protektahan ang cardiovascular system. Gayunpaman, ang mahalaga ay hindi lamang ang uri ng pagkain kundi pati na rin ang paraan ng pagluluto. Para sa mga matatanda, ang isda ay dapat na steamed o pinakuluan upang mapanatili ang pinakamataas na nutrisyon at limitahan ang hindi kinakailangang dami ng langis. Ang pagprito o pag-ihaw hanggang masunog ay maaaring magdulot ng pagkawala ng maraming mahalagang nutritional value. Ika-6, puti ng itlog. Sa nutrisyon para sa mga pasyenteng may sakit sa bato, ang puti ng itlog ay madalas na itinuturing na isang pinagmumulan ng mataas na kalidad na protina. Ang protina sa puti ng itlog ay napakadaling maabsorb
at lalo na naglalaman ng napakaliit na phosphorus, isang mineral na kailangang mahigpit na kontrolin ng mga pasyenteng may pagkabigo ng bato. Kaya, sa maraming diet para sa mga pasyenteng may bato, ang puti ng itlog ay madalas na inirerekomenda na gamitin sa halip na mas mahirap na protina. Ikapito, brown rice. Ito ay isang pagkain na inirerekomenda ng maraming nutrisyonista para sa mga pasyenteng may diabetes sa maagang yugto. Nakakatulong ang brown rice na patatagin ang antas ng asukal sa dugo salamat sa mataas na nilalaman nito ng fiber at B vitamins. Kapag maayos na nakontrol ang asukal sa dugo, bumababa rin ang panganib ng komplikasyon sa bato. Napakahalaga nito dahil ang diabetes ang pangunahing sanhi ng talamak na sakit sa bato. Ikawalo, mansanas. Ang mansanas ay naglalaman ng maraming soluble fiber at pectin na tumutulong upang bawasan ang masamang kolesterol sa dugo. Kapag maayos na nakontrol ang kolesterol, napoprotektahan din ang sistema ng daluyan ng dugo ng puso at bato. Sa madaling salita, ang isang malusog na puso ay nakakatulong sa bato na gumana ng mas epektibo dahil nangangailangan ang bato ng isang matatag na sistema ng sirkulasyon upang maisagawa ang function ng pagsasala ng dugo. Bahagi 5. Tatlong pinakamalaking kaaway, asin, potassium, at phosphorus. Sa pangangalaga sa kalusugan ng bato, madalas kong sinasabi sa mga pasyente na minsan ay mas mahalaga ang pag-iwas sa mga nakakapinsalang pagkain kaysa sa paghahanap ng mga mabubuting pagkain. Lalo na kapag ang sakit ay umabot na sa stage 3 ng sakit sa bato, ang dieta ay kailangang mas mahigpit na kontrolin. May tatlong nutritional factors na kailangan mong tandaan bilang tatlong pinakamalaking kaaway ng bato. Ang kaaway numero 1 ay asin o sodium. Sa kulturang pagkain ng Pilipino, medyo karaniwan ang ugali ng pagkain ng maalat. Ang patis, inasnan na isda, bagoong, o mga lutong ulam na mayaman sa lasa ay naglalaman ng medyo mataas na dami ng asin. Kapag kumakain ng labis na asin, pinananatili ng katawan ang tubig sa loob ng mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng presyon ng dugo at nagpapalala ng sitwasyon ng pagtulo ng protina sa pamamagitan ng bato. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nagpapanatili ng isang makatwirang mababang dieta ng asin ay maaaring makabuluhang makapagpabagal sa rate ng pagbaba ng paggana ng bato. Hindi kailangang gawin ng biglaan ang pagbabawas ng asin. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagbabawas ng dami ng sausawan, paglilimita sa pag-inom ng sabaw, ng mami o pansit, at pag-iwas sa mga processed foods. Ang pangalawang kaaway ay potassium. Ito ay isang medyo kakaibang kaso. Kapag malusog ang bato, ang potassium ay isang napakagandang mineral para sa paggana ng puso at mga kalamnan. Ngunit kapag bumaba ang paggana ng bato, lalo na mula sa stage 4 pataas, hindi na kayang ilabas ng bato ang labis na potassium. Ang naipon na potassium sa dugo ay maaaring magdulot ng mapanganib na arrhythmia at maging biglaang paghinto ng puso sa malubhang kaso. Maraming potassium ang matatagpuan sa mga pamilyar na pagkain tulad ng saging, dragon fruit, kamatis, patatas, at madilim na berdeng gulay. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong alisin ang mga ito ng ganap sa iyong dieta. Gayunpaman, para sa mga pasyenteng may malubhang sakit sa bato, kailangan ang mga pamamaraan ng pagluluto na nakakatulong na bawasan ang nilalaman ng potassium tulad ng pagbababad ng mga gulay sa malinis na tubig ng humigit kumulang 2 oras bago lutuin at pakuluan at itapon ang unang tubig. Ang ikatlong kaaway ay phosphorus. Kapag humina ang bato, bumababa ang kakayahang magsala ng phosphorus. Ang labis na phosphorus sa dugo ay maaaring magsama sa calcium upang makabuo ng mga deposito sa mga dingding ng daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, ang dati malambot na daluyan ng dugo ay magiging matigas at hindi gaanong nababanat na nagpapataas ng panganib ng atake sa puso at stroke. Ang phosphorus ay karaniwang matatagpuan sa mataas na dami sa mga processed foods, pinatuyong mani, whole grains, at ilang uri ng formula milk.
Bahagi 6, babala, tungkol sa mga gamot na nakakasira sa bato. Nais kong sabihin ito nang may lubos na katapatan at responsibilidad bilang isang nagtatrabaho sa industriya ng medisina. Ang gamot ay maaaring magligtas ng buhay, ngunit maaari ring maging isang sandata na nakakapinsala sa bato ng malubha kung gagamitin ng walang kaalaman. Sa loob ng maraming taon na pagtatrabaho sa mga pasyente sa gitnang edad at matatanda, napagtanto ko na maraming kaso ng pagkabigo ng bato ay hindi nagmula sa congenital na sakit, kundi sa ugali ng paggamit ng gamot na mukhang walang pinsala. Ang pinakamapanganib at pinakakaraniwang grupo ng gamot ay ang non-steroidal anti-inflammatory drugs o NSAIDs. Ito ang mga gamot tulad ng ibuprofen, naproxen, o maraming gamot para sa pananakit ng buto at kasukasuan o sakit ng ulo na madaling mabibili sa mga botika. Ang mekanismo ng grupong ito ng gamot ay bawasan ang pamamaga at sakit, ngunit kasabay nito ay maaari rin itong makakontra ng maliliit na daluyan ng dugo na humahantong sa bato na nagpapababa ng husto sa dami ng dugo na nagpapalusog sa glomeruli. Kapag nagpatuloy ang kondisyon na ito, unti-unting masisira ang mga maliliit na unit ng pagsasala sa bato. Ipinapakita ng maraming istatistika ng medisina na isang malaking porsyento ng mga kaso ng talamak na pagkabigo ng bato na nangangailangan ng pagpapaospital ay nauugnay sa pag-abuso sa pain reliever. Nakausap ko minsan si Aling Nena, 69 taong gulang, isang mabait na babae na nakatira sa Cebu. Mayroon siyang pananakit ng tuhod kaya't umiinom siya ng pain reliever na binili niya sa botika malapit sa kanyang bahay araw-araw. Akala niya, gamot lang iyon para sa sakit at hindi naman makakasama ng malaki. Ngunit pagkaraan ng ilang panahon, kinailangan siyang dalhin sa ospital dahil sa matinding pagkabigo ng bato. Nang tingnan namin ang kanyang kasaysayan ng paggamit ng gamot, natuklasan namin na gumamit siya ng pain reliever halos araw-araw sa loob ng maraming buwan. Ang kuwentong ito ay hindi para bigyan kayo ng pag-aalala, kundi para ipaalala na ang paggamit ng gamot ay nangangailangan ng gabay ng doktor, lalo na kapag tumataas na ang edad at hindi na kasing lakas ang paggana ng bato tulad ng dati. Sa mga kaso ng karaniwang pananakit, maraming doktor ang karaniwang nagre-rekomenda ng paracetamol sa tamang dosis dahil mas mababa ang presyon na idinudulot ng gamot na ito sa bato kung ginagamit ng tama. Gayunpaman, ang pinakamahalaga ay huwag basta-basta gumamit ng gamot nang matagal nang walang propesyonal na payo. Bukod sa pain reliever, ang ilang malalakas na antibiotic ay maaari ring magdulot ng pinsala sa bato kung gagamitin ng hindi ayon sa indikasyon. Kaya, sa tuwing magpapakonsulta ka para sa anumang sakit, dapat mong ipaalam ng malinaw sa doktor ang iyong kondisyon ng paggana ng bato, lalo na kung nagkaroon ka na ng mga senyales ng pagbaba ng paggana ng bato dati. Ang isa pang panganib na hindi gaanong napapansin ng marami ay ang contrast medium na ginagamit sa CT scan o mga pamamaraan ng cardiovascular. Para sa mga taong may mahinang paggana ng bato, ang uri ng gamot na ito ay maaring magdulot ng talamak na pinsala sa bato kung hindi maingat na kontrolado. Sa mga kaso na kailangang gamitin, karaniwan nang bibigyan ng doktor ang pasyente ng intravenous fluids bago at pagkatapos ng scan upang matulungan ang katawan na mas mabilis na mailabas ang contrast medium. Ito ay isang napakahalagang hakbang upang protektahan ang bato mula sa epekto ng gamot. Ang isa pang bagay na palagi kong idinidiin sa mga pasyente ay mag-ingat sa mga gamot na herbal, tradisyonal na gamot na walang malinaw na pinagmulan, lalo na ang mga produktong ipinapatalastas online na may pangako ng pagaling sa lahat ng sakit o mabilis na pagpapayat. Maraming pag-aaral ang nakatuklas na ang mga produktong ito ay maaaring naglalaman ng mabibigat na metal o herbal toxins. Ang mga sangkap na ito ay maaaring tahimik at hindi na maibabalik na sumira sa glomeruli. Sa makatuwid, bago gumamit ng anumang uri ng gamot, maging ito man ay Western medicine o herbal medicine, dapat mong alamin ang malinaw na pinagmulan at kumonsulta sa isang propesyonal sa kalusugan. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito,
mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na mamuhay ng malusog at may kalidad araw-araw. Bahagi 7. Wastong pamamahala ng tubig at protina ayon sa yugto. Sa pang-araw-araw na buhay, may isang paniniwala na madalas kong naririnig: kung mas maraming tubig ang inumin, mas malinis ang bato. Ito ay totoo kapag ang katawan ay ganap na malusog, ngunit kapag nagsimula ng humina ang bato, lalo na sa mga huling yugto, ang pag-inom ng labis na tubig ay maaaring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Kapag mahina ang paggana ng bato, kapansin-pansing bumababa ang kakayahan nitong maglabas ng tubig. Kung labis ang dami ng tubig na iniinom, ang tubig ay magtitipon sa katawan na magdudulot ng pamamaga ng mga paa, mukha, at sa malubhang kaso, maaaring pumasok sa baga na magdulot ng acute pulmonary edema na nagpapahirap sa paghinga ng pasyente at nangangailangan ng emergency na paggamot. Hindi iilan ang pasyenteng na ospital dahil sa kondisyong ito, dahil lamang sa pag-aakala na ang pag-inom ng maraming tubig ay makakatulong sa paglilinis ng bato. Ang pinakamabisang paraan upang pamahalaan ang tubig ay ang pagmamasid sa dami ng ihi araw-araw. Kung umiihi ka pa rin ng humigit kumulang higit sa 1 litro bawat araw, ang katawan ay karaniwang makakapag-regulate pa rin ng dami ng tubig ng medyo matatag. Ngunit kung ang dami ng ihi ay bumaba sa humigit kumulang kalahating litro, ang pag-inom ng tubig ay kailangang limitahan at mas mahigpit na subaybayan. Ang isang simpleng pamamaraan na madalas kong itinuturo sa mga pasyente ay ang pagtimbang ng katawan tuwing umaga pagkatapos umihi. Kung sa loob ng ilang araw ay tumaas ang timbang ng 1 hanggang 2 kilo, ito ay maaaring senyales na nag-iipon ang katawan ng tubig at hindi tumataas ang taba. Sa ganitong sitwasyon, napakahalaga na ayusin ang dami ng iniinom na tubig. Tungkol sa protina o DAM, ito ay isang napakahalagang issue para sa mga pasyenteng may sakit sa bato. Kung kulang ang protina sa katawan, ang pasyente ay mawawalan ng kalamnan, magiging malnourished at bababa ang resistensya. Ngunit kung labis ang pagkain ng protina, ang bato ay kailangang magtrabaho ng husto upang salain ang nitrogenous wastes na nagpapabilis sa pagbaba ng paggana ng bato. Sa maraming kaso ng talamak na sakit sa bato sa katamtamang yugto, ang inirerekomendang dami ng protina ay karaniwang nasa humigit kumulang 6 hanggang 0.8 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. Ang mahalaga ay ang pagpili ng mataas na kalidad na pinagmulan ng protina na madaling matunaw tulad ng isda, puti ng itlog, at lean meat. Ang mga pinagmulan ng protina na ito ay nakakatulong sa katawan na mapanatili ang mass ng kalamnan nang hindi nagbibigay ng labis na pasanin sa bato. Naaalala ko ang isang pasyente na si Mang Dino, 62 taong gulang, nang malaman niyang may panganib siyang magkaroon ng pagkabigo ng bato, nagpasya siyang ganap na iwasan ang karne at isda at maging vegetarian nang mahigpit sa pag-asang mailigtas ang kanyang bato. Ngunit pagkaraan ng ilang buwan, nang hina ang kanyang katawan, mabilis na nabawasan ang kalamnan at kapansin-pansing humina ang kanyang kalusugan. Matapos mabigyan ng muling gabay sa isang balanseng dieta na may tamang dami ng isda at itlog, unti-unting bumalik ang kanyang kalusugan at naging mas matatag din ang paggana ng kanyang bato. Ipinapakita ng kuwentong ito na ang labis na nutrisyon ay bihira lamang nagdudulot ng pangmatagalang benepisyo. Bahagi 8, tamang gawi sa pamumuhay at pag-ehersisyo. Sa paglalakbay ng pangangalaga sa kalusugan ng bato, ang pang-araw-araw na pamumuhay ay gumaganap ng isang mahalagang papel na hindi mas mababa sa gamot o dieta. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang mga taong regular na nag-eehersisyo ay maaaring makapagpaliban sa pangangailangan para sa dialysis sa loob ng maraming taon. Ito ay isang napakahalagang panahon upang mabuhay ng malusog at masiyahan sa buhay kasama ang pamilya. Ang pinakasimpleng ngunit pinakamabisang ehersisyo para sa mga nasa gitnang edad at matatanda ay ang mabilis na paglalakad ng humigit kumulang 30 minuto bawat araw. Nakakatulong ang paglalakad na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo
makontrol ang presyon ng dugo, at mapabuti ang metabolismo. Lahat ng ito ay nakikinabang sa bato. Sa kabaliktaran, ang labis na mabibigat na sports tulad ng matinding long-distance running o mabigat na pagbubuhat ay maaaring lumikha ng maraming metabolic waste sa dugo na nagpapabigat sa bato. Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay ang kontrol sa timbang. Kapag ang katawan ay obese, ang bawat glomerulus na natitira ay kailangang magsala ng dugo na may mas malaking presyon kaysa sa normal. Nagpapabilis ito sa proseso ng pagkabigo ng bato. Gayunpaman, ang pagbabawas ng timbang ay kailangang gawin ng unti-unti at siyentipiko. Ang pagbabawas ng timbang ng humigit kumulang 1 hanggang 2 kg bawat buwan ay makatwiran. Ang mga matinding pamamaraan ng pagbabawas ng timbang ay karaniwang mas nakakasama kaysa sa nakakatulong. Bukod sa ehersisyo at timbang, ang pagtulog ay isa ring napakahalagang natural na gamot. Ang katawan ng tao ay nangangailangan ng humigit kumulang 7 hanggang 8 oras ng pagtulog bawat gabi upang makabawi at muling makabuo ng mga selula. Ang pagtulog bago ang alas 11 ng gabi ay nakakatulong sa katawan na makapasok sa isang mahalagang yugto ng pagbawi ng biolohikal. Isang ugali na palagi kong pinapayuhan ang mga pasyente na iwanan ay ang paninigarilyo. Nakakapinsala ang paninigarilyo sa mga daluyan ng dugo sa buong katawan, kabilang ang mga daluyan ng dugo na nagpapakain sa bato. Ang mga naninigarilyo ay madalas na nahaharap sa mas mataas na panganib ng pagkabigo ng bato at dialysis ng maraming taon ng mas maaga kaysa sa mga hindi naninigarilyo. Bukod pa rito, ang alkohol ay maaari ding magpataas ng presyon ng dugo at magdulot ng pagkawala ng tubig sa mga selula na nagdaragdag ng presyon sa bato. Kaya, ang mga may senyales na ng sakit sa bato ay dapat na limitahan hanggat maaari o mas mabuti pa ay iwasan ng tuluyan. Bahagi siyam, mga resulta ng pagsusuri at paano magmonitor sa bahay. Palagi kong taus-pusong hinihimo kayo na huwag kailanman magpatingin sa doktor at pagkatapos ay iuwi ang mga resulta ng pagsusuri at itago ito sa drawer na parang isang walang saysay na papel. Ang mga numerong iyon sa papel ay ang wika ng katawan, ang paraan ng tahimik na pagpapadala ng mensahe ng ating mga bato sa atin. Kung marunong kang bumasa at umunawa, hindi ka na magiging malabo sa sakit ngunit magsisimulang tunay na kontrolin ang iyong sariling kalusugan. Sa medikal na kasanayan, may 3 pinakamahalagang index na dapat tandaan ng sinumang interesado sa kalusugan ng bato. Una, ang dami ng protina sa ihi, na karaniwang nakasulat sa mga resulta ng pagsusuri bilang protein o albumin. Sa normal na kondisyon, ang isang malusog na bato ay gumagana tulad ng isang napakakomplikadong filter na pinapayagan lamang ang mga basura na dumaan at pinananatili ang mahahalagang nutrisyon. Kapag nagsimulang lumabas ang protina sa ihi, nangangahulugan ito na may lumitaw ng maliliit na butas sa filter na ito. Batay sa aking klinikal na karanasan, maraming pasyente ang una lamang ay may napakababang dami ng protina, ngunit binaliwala ito. Nang matuklasan muli, bumaba na ng malaki ang paggana ng bato. Ikalawa, ang antas ng creatinine sa dugo. Ito ay isang waste product na nalilikha sa proseso ng paggana ng kalamnan at inilalabas ng bato. Kapag tumaas ang creatinine, karaniwan itong senyales na humihina ang kakayahan ng bato na magsala. Gayunpaman, madalas ko ring ipinapaliwanag sa mga pasyente na hindi dapat tingnan ang creatinine ng nag-iisa, kundi kailangan itong tingnan sa kabuuan ng iba pang mga index upang maunawaan ng tama ang kondisyon ng katawan. Ikatlo, at isa ring index na lalo pang pinagtutuunan ng pansin ng mga eksperto ay ang eGFR, ang tinantiang glomerular filtration rate. Sinasabi sa atin ng index na ito kung gaano karaming mililitro ng dugo ang kayang salain ng bato bawat minuto. Kapag ang eGFR ay 90 o higit pa, ang paggana ng bato ay itinuturing na halos normal. Ngunit kapag bumaba ang bilang na ito sa mas mababa sa 60, ito ay isang malinaw na senyales ng babala na ang bato ay pumasok na sa zone ng panganib.
Karaniwan kong pinapayuhan ang aking mga pasyente na maghanda ng isang maliit na notebook, isulat ang mga resulta ng pagsusuri sa bawat tiyak na yugto ng panahon. Kapag tinitingnan ang mga numerong iyon pagkatapos ng maraming buwan o taon, makikita mo ang isang gumagalaw na larawan ng kalusugan. Kung tumataas o nananatiling matatag ang EGFR, iyon ay senyales na tama ang iyong dieta, ehersisyo at gamot. Kung bumababa ito, iyon ay paalala na kailangan nating ayusin nang napapanahon bago pa huli ang lahat. Naalala ko ang isang napakamakabuluhang kaso ni G. Santos, 72 taong gulang sa Davao. May ugali siyang magpa-check up tuwing 3 buwan at maingat na itinatala ang bawat index sa kanyang notebook. Minsan, napansin niya na biglang tumaas ang dami ng protina sa kanyang ihi kahit na wala pa siyang malinaw na sintomas. Dahil sa proaktibong pagiging handa na iyon, naayos ng doktor ang kanyang gamot ng maaga na nakatulong upang mapigilan ang pagbaba ng paggana ng bato. Kung hindi niya pinansin ang maliliit na numerong iyon, marahil ang kuwento ay nagkaroon ng ganap na ibang direksyon. At kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na 6 sa ibaba ng video. Hindi lang iyon ang senyales para malaman kong nakikinig ka, kundi isang maliit na pangako din sa iyong sariling kalusugan. Bahagi 10, pamamahala ng talamak na sakit, ang susi, upang hindi kailanganin ang dialysis. Sa maraming konsultasyon, madalas kong ibinabahagi sa mga pasyente ang isang katotohanan na nagbibigay ng malaking pag-asa. Ayon sa maraming medikal na pag-aaral, halos 87% ng mga pasyenteng nasa stage 1 hanggang stage 3 ng talamak na sakit sa bato, kung alam ang tamang paraan upang pamahalaan ang sakit, ay maaaring hindi na kailanman mangailangan ng dialysis sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ang pinakamahalagang susi ay ang mahigpit na pagkontrol sa mga pinagbabatayan na sakit. Kung mayroon kang diabetes, subukang panatilihing mas mababa sa 7% ang iyong HbA1c. Ito ang antas na nakakatulong na limitahan ang pinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa bato. Kapag ang asukal sa dugo ay mataas sa loob ng mahabang panahon, ang mga daluyan ng dugo na ito ay parang mga tubo ng tubig na kinakain mula sa loob na nagpapababa sa kakayahan ng bato na magsala sa paglipas ng panahon. Kung ikaw ay nakakaranas ng mataas na presyon ng dugo, ang layunin ay dapat panatilihing mas mababa sa 130,080 mm Hg o kahit 120,075 kung may protina na sa ihi. Ang mataas na presyon ng dugo ay tulad ng isang malakas na agos ng tubig na dumadaloy sa filter na sa kalaunan ay sumisira sa estruktura ng glomerulus. Isang bagay na palagi kong idinidiin ay ang pag-inom ng gamot ay kailangang gawin ng regular araw-araw. Maraming tao ang nagkakamali. Kapag nakita nilang bumalik sa normal ang kanilang mga numero, basta-basta na lamang nilang itinigil ang gamot. Ito ay parang naglalayag sa ilog at binitawan ang sagwan. Mabilis na tatangayin ng agos ang bangka. Sa isang pag-aaral na tumagal ng maraming taon, napansin na ang pagsunod sa gamot sa presyon ng dugo ay maaaring magpaliban sa pangangailangan para sa dialysis sa average ng humigit kumulang 4,007 taon. Ang bilang na iyon, bagaman tila ilang taon lamang, ay isang napakahalagang regalo para sa isang matanda, 4 o 5 taong malusog na buhay. Nakausap ko minsan si G. Reyes, 58 taong gulang, isang abogadong nagtatrabaho sa Quezon City. Sa isang abalang panahon ng trabaho, madalas niyang nakakalimutan ang kanyang gamot sa presyon ng dugo. Pagkaraan ng ilang taon, bumaba ang paggana ng kanyang bato mula stage 2 hanggang stage 3. Matapos mabigyan ng payo, nagsimula siyang mag-set ng alarm para sa oras ng pag-inom ng gamot sa kanyang telepono at markahan ang kalendaryo araw-araw. Ang maliit na gawin na iyon ay nakatulong sa kanya na mapanatili ang matatag na presyon ng dugo at matatag na paggana ng bato sa loob ng maraming taon pagkatapos. Mula sa kuwentong iyon, madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente na ang mga tableta para sa diabetes at presyon ng dugo ay hindi pasanin, kundi mga salbabida
na nagpoprotekta sa kanilang mga bato. Kapag nauunawaan natin ang kahulugan ng paggamot, ang pag-inom ng gamot araw-araw ay hindi na magiging obligasyon kundi isang responsableng pagkilos ng pag-aalaga sa sarili. Bahagi 11, liwanag sa dulo ng tunel, pinakabagong pag-unlad sa medisina. Minamahal na mga kaibigan, anuman ang inyong kasalukuyang kalagayan sa kalusugan, palagi kong nais iparating ang isang mahalagang mensahe: huwag kailanman sumuko o mawalan ng pag-asa. Ang modernong medisina ay umuunlad sa isang kamangha-manghang bilis at sa larangan ng sakit sa bato. Ang mga pag-unlad na ito ay tunay na nagdudulot ng liwanag sa dulo ng tunel. Sa mga nakaraang taon, lalo na pinagtutuunan ng pansin ng medikal na komunidad ang grupo ng mga gamot na SGLT2 inhibitors. Sa simula, ang gamot na ito ay binuo upang gamutin ang diabetes, ngunit sa pamamagitan ng malalaking klinikal na pagsubok, natuklasan ng mga siyentipiko na mayroon din itong napakalakas na epekto sa pagprotekta sa bato. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang gamot ay maaaring magpababa ng bilis ng pagbaba ng paggana ng bato ng hanggang 39% kahit sa mga pasyenteng walang diabetes. Bukod dito, maraming bagong gamot ang kasalukuyang ginagawa na may layuning pigilan ang proseso ng fibrosis ng glomeruli. Ibig sabihin, pigilan ang pagtigas at pagkawala ng paggana ng mga unit ng pagsasala ng bato. Ang mga pamamaraang ito ng paggamot ay nagbubukas ng isang ganap na bagong direksyon sa pagpapanatili ng paggana ng bato sa mahabang panahon. Maging ang teknolohiya ng dialysis ngayon ay malaki na ang pinagbago kumpara dati. Kung noon ay kailangang regular na humiga ang pasyente ng ilang oras sa higaan ng ospital, ngayon ay mayroon ng peritoneal dialysis sa bahay. Nagpapahintulot ang pamamaraang ito sa mga pasyente na magpatuloy ng maraming normal na gawain sa buhay, magpatuloy sa magaan na trabaho at mamuhay ng malapit sa pamilya. Sa larangan ng kidney transplant, ang rate ng malusog na pamumuhay pagkatapos ng 10 taon ay umabot na sa humigit kumulang 87%. Nangangahulugan ito na para sa maraming pasyente, ang kidney transplant ay hindi lamang paggamot kundi isang muling pagsilang ng buhay. Bukod pa rito, ang mga pag-aaral sa stem cell para sa muling pagbuo ng tissue ng bato ay nagpapakita ng napakapositibong senyales sa laboratorio. Bagaman kailangan pa ng oras upang mailapat ng malawakan, naniniwala ang maraming eksperto na sa hindi masyadong malayong hinaharap, ang pagpapanumbalik ng nasirang tissue ng bato ay maaaring maging katotohanan. Kaya, ang pinakamahalaga para sa iyo ngayon ay ang panatilihing napakabuti ang iyong kalusugan sa kasalukuyan. Bawat araw na inaalagaan mo ang iyong katawan ay isang hakbang na mas malapit sa mga advanced na pamamaraan ng paggamot sa hinaharap. At mangyaring tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. At kung patuloy ka pa ring sumusubaybay hanggang dito, nais kitang imbitahan na mag-iwan ng bilang na 8 sa seksyon ng komento. Iyon ang paraan upang malaman kung natanggap mo ang magagandang kaalaman at nakita mong kapaki-pakinabang ito. Upang tapusin ang pagbabahagi ngayon, nais kong balikan kasama ninyo ang mga pinakapangunahing prinsipyo upang protektahan ang kalusugan ng bato. Una, magkaroon ng regular na pagsusuri sa kalusugan nang hindi bababa sa 1 beses bawat taon dahil maraming sakit sa bato ang umuunlad ng tahimik at matutuklasan lamang sa pamamagitan ng pagsusuri. Ikalawa, laging pakinggan ang mga babala ng katawan tulad ng pamamaga, bula sa ihi, matagal na pagkapagod, pagkawala ng gana o pagtaas ng presyon ng dugo. Ikatlo, unahin ang mga pagkaing mabuti para sa bato tulad ng repolyo, bawang, matatabang isda at maraming pamilyar na berdeng gulay sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Ikaapat, bawasan ang dami ng asin sa dieta at kontrolin ang potassium at phosphorus kung ang sakit ay umabot na sa huling yugto. Ikalima, mag-ingat sa mga pain reliever dahil ang pag-abuso sa gamot ay maaaring mabilis na makapinsala sa bato. Ikaanim, ayusin ang dami ng tubig na iniinom araw-araw batay sa aktwal na dami ng ihi. Iwasan ang pag-inom ng labis na kakaunti o labis na marami
Ikapito, magdagdag ng mataas na kalidad na protina sa tamang dami ayon sa payo ng manggagamot. Ikawalo, panatilihin ang magaan na ehersisyo ng humigit kumulang 30 minuto bawat araw tulad ng paglalakad ng dahan-dahan sa paligid ng bahay o sa parke. Ikasiyam, pamahalaan ang timbang ng siyentipiko, iwasan ang labis na mabilis na pagbabawas ng timbang o ang paggamit ng matinding diet. Ikalabindalawa, mahigpit na sundin ang paggamot para sa mga pinagbabatayan na sakit at subaybayan ng malapit ang EGFR upang makagawa ng napapanahong pagsasaayos kung kinakailangan. Ang pamamahala ng sakit sa bato ay hindi isang sprint kundi isang marathon. Nangangailangan ito ng pasensya, pag-unawa at isang matatag na espiritu. Ang maliliit na pagbabago sa pang-araw-araw na pagkain tulad ng pagbabawas ng kaunting asin, pagbabawas ng kabunting patis o paglalaan ng oras upang maglakad ng dahan-dahan pagkatapos ng hapunan ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Palagi akong naniniwala na ang kapangyarihan ng kaalaman at ang kalooban na mabuhay ay makakatulong sa mga tao na malampasan ang maraming hamon sa kalusugan. Kapag lubos mong nauunawaan ang iyong katawan at proaktibong inaalagaan ito araw-araw, hawak mo na ang pinakamalakas na sandata upang protektahan ang buhay. Naway palagi kayong maging malusog, may kapayapaan sa isip, at lubos na masiyahan sa mga mahalagang taon kasama ang inyong minamahal na pamilya. At mangyaring tandaan na, sa paglalakbay na ito ng pangangalaga sa kalusugan, ako at ang aking mga kasamahan sa industriya ng medisina ay laging handa na samahan kayo